ang sinasabi ng NGCP sa publiko at kaninyo, no? Kaya kinakailangan nila magpaliwanag. Meron ho ba kayong poder na ipatawag sila? I mean, upuan ito, put this on the table and have a discussion. Kasi po, sabi nga dito, yung blame game nandito na naman. Sinasabi po namin ng ERC kasi regulator, no? Dito po yung blame game, DOE kaagad. DOE ang inginunguso kaagad, NGCP. Alam niyo ho yun, para bagang ito na lang ho at ito nangyayari. Hindi ko ho alam kung meron ba kayong poder sa ganun po na ipatawag silang harapan at magkapaliwanagan para magkaalaman talaga tayo. Kami po doon sa aming mga regulated entities at kasama na dito yung mga nililisensyahan namin tulad ng mga generation company. Maaari talaga na magpatawag kami ng isang summit o kung kaya kakailanganin ay isang malawakan at iimbitahan na rin namin ng Department of Energy. Dahil ako, personal, sa tingin ko, kinakailangan talaga na pag-usapan kung ano ang talagang problema. Hindi pwede na magtuturuan na lang sa tuwing magkakaroon ng ganitong pangyayari. Ituturo ni NGCP ang mga planta, ituturo ni DOE ang NGCP, ituturo ng lahat ng stakeholders ang ERC dahil walang ginagawa. So, kinakailangan talaga, kung ma-identify natin ang problema natin ay ang ating grid, ay medyo hindi mahina, kulang ng reinforcement, kulang ng kapasidad, kulang ng maintenance. So anong solusyon dito? Ang solusyon dito ay ayusin ng NGCP yung kanyang operasyon at para niya maayos yan, bigyan mo ng tamang taripa. Kung ang problema ay kakulangan ng supply, kinakailangan na magkaroon ng additional na puhunan sa generation capacities. Paano ito magagawa? Sino ang mamumuhunan kung hindi naman maayos ang regulasyon? So sa panig ng ERC, kinakailangan din ay malaman ano ba ang dapat namin ginagawa nang sa ganun ay pumasok itong mga pamumuhunan na ito. Opo. Again, can you just clarify, ano ba ang role, responsibility ng NGCP maliban po sa maintenance and operation ng transmission line? Ano ba ang kanilang responsibilidad pa kung meron man? Meron po kasi silang obligasyon doon sa pagiging system operator nila. Doon sa pagiging system operator nila, nariyan yung dapat ay magkaroon ng maayos na operasyon ang grid. Ibig sabihin, at every given time, yung required na voltahe ng system ay nami-meet. Kaya kinakailangan yung mga planta ay nauutusan niyang tumakbo, yung mga reserve nakahanda para kung kakailanganin ng konting regulation sa voltahe, may mga plantang makakapag-provide noon. So as system operator, yun ang trabaho niya. But as NGCP, as the transmission concessionaire, kinakailangan na mag-invest siya sa mga transmission capacities nang sa ganun ay masiguro na yung mga plantang gustong kumonekta ay makakakonekta at yung mga transmission customers, yung mga distribution utilities, yung mga directly connected customers, sila ay makakakuha ng transmission service na kakailanganin nila. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.